Indeed, change was constant. Isa sa mapababagong nangyari ay hindi na si Lara ang mag-isang namamahala ng kusina ng restaurant niya. Sa mungkahi ni Patty ay naghanap siya ng papalit sa kanya bilang executive chef doon. Naunawaan niya ang punto nito kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Ngayong napipinto na ang expansion nila, ay kailangan niyang ilaan ang panahon niya para sa bubuksan niyang bagong mga sangay. Ang kinuha niyang kapalit niya sa main restaurant ay si Diane. Kilala na kasi niya ito kung paano magtrabaho at alam niyang kabisado na nito ang menu nila. Laking tuwa nito nang ipromote niya ito. Mag-iisang buwan na ito bago sa posisyon nito. Sa loob ng panahong iyon, ay malaki na rin ang naging progreso ng bagong branch nila sa Tomas Morato. Malapit nang matapos ang renovations ng property na nabili nila roon at ilang linggo pa ay magbubukas na sila sa publiko. Sa mga nakalipas na linggo ay malimit niyang makasama si Patty. Kadalasan ay weekend o kaya ay after office hours nito na kung magkita sila sapagkat ang pangunahing obligasyon nito ay sa kumpanya pa rin ng pamilya nito. Ang partnership nila ay may tuturing na side project lamang nito. Gayunpaman, hindi ito nagkukulang sa mga responsibilidad nito sa negosyo at na-appreciate niya iyon. Nakatakda na naman silang magkita ng araw na iyon. Ang usapan nila ay susunduin siya nito sa bahay niya. Pagkatapos ay magtutungo sila sa bagong branch nila. Doon ay tatagpuin nila ang mga naka-shortlist na mga aplikante para sa executive chef position. Nagpalathala sila ng job ad sa pahayagan at sa halos 100 responde ay na-trim down na nila iyon ng 24 na prospects. Magluluto para sa kanila ang naturang mga prospects sa loob ng 2 magkasunod na weekend. Pagkatapos ay magkakaroon sila ng food tasting. 6 na chef ang magluluto kada araw. Kung sino ang lulutang na pinakamahusay, iyon ang kukunin nila para sa bagong branch nila. Kailangan nilang pumili ng magaling sapagkat hindi pwedeng basta-basta lang ang bagong chef nila. Dahil dito nakasalalay ang tagumpay o pagkasira ng bagong restaurant nila. Pagkatapos siyang magbihis at mag-ayos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Patty. Ipinapaalam lamang nito sa kanya na nasa loob na raw ito ng village nila. He was on time, as always. Isa iyon sa mga bagay na napunan niya rito. Masyadong punctual ito. Pagkatapos ibalik sa bag ang cellphone niya, ay lumabas na siya ng kwarto niya at nagtungo sa sala para maghintay. Ilang minuto pa inanunsyo na ng guard nila sa gate na dumating na ang binata. Sa bahay na linakhan niya sa San Lorenzo Village pa rin siya nakatira. Kasama niya roon ang matandang kawaksi nila, kabilang na ang gwardya na matagal na rin naninilbihan sa kanila. A while later, Patty stepped inside the front door. She could not help but catch her breath when she laid eyes on him. Ang gwapo-gwapo nito sa suot na golf skirt at khakis. Crap! Bakit ba habang tumatagal ay lalong gumagwapo ito sa paningin niya? Naramdaman niya ang pagpalpitate ng puso niya. Ayaw niyang aminin, subalit sa tingin niya ay nagsisimula na siyang ma-attract dito. Hey partner, ready to go? Tanong nito sa swabing paraan. And then he smiled at her, and she almost melted on the floor. Lita. Iyon ang pangalan ng unang chef applicant na nagprepara ng isang masaganang menu para sa kanila. What's this dish called? Tanong ni Patty kay Lara. Ang tinutukoy nito ay ang unang inihain sa kanila ni Lita, ang appetizer. Nagpasalamat muna siya at saka idinismiss ang babae bago niya binalingan ang binata na nakaupo sa tapat niya. Nagkukumpuni pa ang mga trabahador sa dining area, kaya sa kusina na lamang nila isinagawa ang food tasting nila.
Sa dulong bahagi ng island counter, nagawa ng stainless steel sila nakapwesto. Lingguica frita, otherwise known as a fried sausage, tugunia. In Tagalog, longganisa. Napangiti siya. Correct. Longganisa Brazilian style. Kayanin kaya natin ito? Tanong nito kasabay ng pagdampot ng kubyertos. Buong maghapon ay wala sila ibang gagawin, kundi ang tumikim ng pagkain. Naunawaan niya ang iyon ang ibig ipahiwatig nito sa sinabi. Kailangan nating kayanin. It's part of the hazards of the job. Ito naman ay napangiti. Some hazard. Kung ganito kahirap ang trabaho, parati akong mag-o-overtime. Lalo naman ako. Teka nga, what are we doing yapping here? Let's get these chores of ours on the way. Shall we? Yes, sir. Sumubo na ito ng pagkain. Kasabay ng pagsubo nito, ay dinampot naman niya ang kubyertos niya. Subalit sa halip na tikman din ang serving na nakalaan para sa kanya, ay tiningnan lamang niya ito. Seryosong seryoso kasi ito kaya nakatuwang pagmasdan ito. Mukhang talagang sinusuri at ninanamnam nito ang lasa ng longganisa. Napapikit pa ito habang nagko-concentrate. What? Tanong nito nang mabaling sa kanya ang paningin nito. Nothing. Kunwari ay patay malis siyang tura niya. Why do I get the feeling you're laughing at me from within? Who? Me? Muli, ay patay malis siyang tura niya. Tumuwid ito ng upo, saka humalikip-kip. Pagkatapos ay tiningnan siya nito ng bahagyang naghahamon. Subalit nakakaaliw na paraan. Parang sinasabi ng mga mata nito na walang balak itong tuminag hanggat hindi siya umaayos ng sagot. Nilikutan niya ito ng ilong, sabay ngisi. All right, fine. Ikaw kasi, masyado kang nakakatuwa. You look like you're so into this. Daig mo pa ang isang food critic. May pasinghot-singhot at saka papikit-pikit ka pang nalalaman. Lumarawan ang amusement sa mga mata nito. Don't you know it's not nice to make fun of your partner? I wasn't. Natutuwa lang talaga ako sa iyo. At ginawa mo pa akong clown? Ikaw, nagmumukhang clown? Never. Siguro mangyayari lang iyon kapag nasaid na ang lahat ng oil sa Middle East. Hirit niya. Sumeryoso ito. Isang stuffed shirt na walang sense of humor. Ganoon ba ako sa mga mata mo? Hindi naman. Masyado ka lang kagalang-galang tingnan. Kaya malabong mapagkamalan kang isang clown. Don't get me wrong. There is nothing wrong with that. In fact, I like that you're that way. Totoo iyon. She liked the way his presence commanded respect. May kaunting bahid din ng kaarogantihan ang aura nito. Pero ayos lang iyon. Patunay lamang iyon na hindi ito lalamya-lamya. He was a natural leader. That much was pretty obvious. If he was born an ape, he most undoubtedly had been a silverback. Sa madaling sabi, isang alpha male ito. Tumango-tango ito. He seemed satisfied with her answer. I see. So, what else do you like about me? Pakiramdam niya ay na-corner siya nito. Paano ba niya sasagutin ito ng buong katotohanan nang hindi nito iisipin na may pagtingin siya rito? Kung isa-isahin kasi niya ang katangian nito na gusto niya sa kanya, ay hindi na malayong ganoon ang konklusyon na marating nito. Admit it or not, the more she got to know him, the more impressed she got by him. Napaisip tuloy siyang bigla. Ano-ano ba ang mga bagay na gusto niya rito? She guessed it was his brain,
first and foremost. Matalinong tao ito. At bilib siya dahil mabilis itong mag-isip. Isa pa sa mga bagay na kinahangaan niya rito ay buo ang kumpiyansa nito sa sarili. Subalit hindi nangangahulugan iyon na mayabang ito. Aminin niya nung una ay medyo nayabangan siya rito. Subalit iyon ay bago niya naunawaan na ang mayabang ay iyong pinangangalandakan ang taglay na kahusayan at hindi naman ganoon ito. Ang alam lang nito ay ang kakayahan nito at hindi ito nangingiming ipakita iyon. That for her was something to admire. And of course, he wasn't bad to look at either. Magandang lalaki ito, pero hindi ito iyong tipong pang-artista o pang supermodel material. Puno ng karakter ang mukha nito, kaya hindi ito maituturing na gwapo sa unang tingin lamang. Ngunit habang tinitingnan ng matagal, ay lumalabas ang angking kagwapuhan nito. I'm still waiting for an answer. Pukaw nito sa takbo ng iniisip niya. Hey, Mr. Montenegro. Why do I get this feeling that you're fishing for compliments? Hindi naman sa ganoon. I just want to know what my partner thinks of me. I think you're a shrewd businessman and that I'm lucky to have you as a partner. What else? That's about it. Hindi nga. What else? Lihim siyang napangiti. Ang kulit talaga. Sa lagay na iyan, hindi ka nafi-fish ganoon. Lumantad ang mapuputing ngipin nito. Hindi naman masyado. Napahagik-gik siya. Who would have thought he had in him to look so adorable? Kahit anong pangungulit pa na ginawa nito, ay wala itong napiga mula sa kanya. Wala siyang balak paunlakan ito. Dahil baka lumaki pa ang ulo nito. At iyon nga, baka isipin nito na may gusto siya rito, na hindi naman totoo. Mas mabuti nang umiwas siya sa komplikasyon. Kahit maituturing na bunga lamang ng pagiging paranoid niya ang komplikasyon na iyon. Dakong alas 5 na ng hapon, nang matapos ang food tasting nila. Pero hindi kaagad sila umalis ng restaurant. Sapagkat kailangan pa nilang pag-aralan at pagtugmain ang resulta ng evaluation nila sa mga aplikante. Mayroon na silang napili. Subalit ayaw muna nilang gawing pinal ang kanilang desisyon hanggat hindi pa nila nasubukan ng ibang aplikante. Mahigit 1 oras din nilang ginawa iyon. Nang matapos sila, ay malapit ng mag-alas 7 ng gabi. Niyaya siya nitong mag-dinner sa labas at pumayag naman siya. Bagaman buong araw silang nag-food tasting, ay patikim-tikim lamang iyon. At hindi maituturing ng isang full meal, kaya nakadama pa rin sila ng pagkagutom. Sa isang Japanese restaurant siya nito dinala, para daw maiba naman ang putahe nila. Magaan ang kanilang palitan habang kumakain. They talk about general subjects, like films, music, current events, and the like. Nawili siya ng sobra sa bidahan nila, kaya hindi na niya namalayan ang pagdaan ng oras. Nagulat siya nang mapatingin siya sa relo niya at matuklasan pasado alas 9 na pala ng gabi. Sa puntong iyon, ay niyaya niya na itong umuwi. Ayaw pa sana nitong ngunit nang sabihin niyang pagod na siya, ay napa-oo na rin niya ito. All right, he said with a sigh. Pagkatapos ay binayaran na nito ang bill nila at lumabas na sila ng restaurant. The drive home was uneventful. Thanks for the meal. Aniya nang ihampil nito sa tapat ng bahay nito ang kotse nito. Ngumiti ito. No problem. Hinigit na niya ang door latch at akmang bababa na sana siya nang kagapin nito ang kamay niya. Wait, pigil nito. Bumaling siya rito. Sa ginawa niyang iyon, ay dumaiti ang labi nito sa mga labi niya. She had no idea. He was leaning towards her. Marahil ay hangad nitong halikan ang pisngi niya
Subalit dahil pagbaling niya, ay nasa mga labi niya bumagsak ang halik nito. The contact was so unexpected. It resulted in that seems like a jolt of electricity that coursed through her body. Natigilan siya at napaawang ang mga labi niya. Bunsod ng epekto ng halik nito. Ang sunod na namalaya niya ay nasa batok na niya ang isang kamay nito. Bago pa siya makahuma, ay nilalima na nito ang halik. But his kiss was divine. Napipilan ang utak niya at ang nanaig ay ang idinikta ng dibdib niya. Saglit pa, ay natagpuan na lang niya ang sariling tinutugon ang halik nito. She kissed him with passion. She never knew she had. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang reaksyon ng katawan niya sa mga halik nito. Noon lamang nangyari iyon sa kanya. Kung gaano katagal nilang pinagsaluhan ang halik, ay wala siyang idea. Kung hindi pa may napadaan na sasakyan at tumama ang headlights niyon sa loob ng kotse nito, ay hindi magbabalik ang wisyo niya. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.